Nasaan ba yung magkapatid na yun? Kagigising ko lang pero puro kalat ang nakikita ko rito sa bahay. Mga tamad talaga. Nasa labas pala ang mga ungas. Hoy! Kayo magkapatid! Tigilan niyo muna yung ginagawa niyo. Puro kayo laro. Lumapit nga kayo rito. Wala ba kayong narinig? Ang sabi ko pumasok kayo sa bahay. Kuya, parang tinatawag tayo ni Tiyo. Ayun siya oh, nasa bintana. Hindi ko naman siya maintindihan. Kahit ako hindi ko siya marinig. Ano na naman kayang problema niya? Sumisenya siya, mukhang galit na. Tigilan mo muna yung paghuhulin. Lumapit tayo sa kanya. Itatabi ko lang tong galon na inigiban ko ng tubig. Ayoko sanang lumapit Malamang amoy alak na naman siya. Lasing yan kagabi. Lumapit na lang tayo. Mamaya pagbuhatan na naman tayo ng kamay. Sige na nga. Ano ba? Mga bungol ba kayo? Pumasok kayo rito! Nandito na po kami, Tiyo. Bakit po? Tinawag ko kayo dahil may malungkot akong balita. Hindi ko sana ito gustong sabihin. Dahil alam ko mga bata pa kayo. At hindi nyo dapat pinuproblema ang mga ganitong bagay pero wala na akong mauutusan. Kayong dalawa na lamang ang maaasahan ko. Huwag na po kayong umiyak, Tiyo. Eto po ang pamunas. Salamat. Naku, Drew. Napakabait mo talagang bata. Kaya ikaw ang paborito ko Teka, bakit ang baho nito? Saan galing ang pamunas na to? Napulot ko lang po dyan sa lapag. Napulot? Taktik ang bata ka? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ko rin napansin. Pamunas natin ito sa lamesa. Bakit mo sa akin binigay? Tarantado ka talaga. Aray, tama na po. Masakit na po ang mga hampas nyo. Ikaw na bata ka, napaka-perwisyo mo. Magiging mabait ka na nga lang hindi mo pa dagdagan ng utak. Yang utak mo, gamitin mo yan ha. At mangangalawag yan. Mabuti kung may bibenta natin yan hindi naman. Tigilan nyo na po kasi ang peking pag-iyak. Ano sabi mo? Minsan ka na nga lang magsalita Ang pangit pala lumalabas sa bibig mo. Ako, paturpiting kita dyan Kaya bata-bata mo pa. Marunong ka nang sumagot. Mahirap talaga kapag lumaking walang magulang. Huwag niyo pong saktan si Jim. Bata pa po ang kapatid ko, Tiyo. Hindi po niya alam ang ginagawa niya. Sa bagay, ikaw nga matanda, hindi ginagamit ang utak Ito pa kayang isang to. Tinawag ko kayo dahil may kailangan akong iutos sa inyo. Ang lola nyo, nakaratay sa higaan dahil sa malubhang karamdaman. Hindi na siya kayang pagalingin ng mga doktor dahil masyado nang matanda ang lola ninyo. Hindi na kaya ng katawan niya ang mga gamot ay binibigay sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin. Ano po? Bakit daw ganun? Ano raw po bang sakit ni Lola? Akala ko po, nilalagdat lang siya. Hindi ko na maalala. Akala ko rin lagnat lang Basta, hindi na siya kayang pagalingin ng mga doktor. Hindi na tumatalab sa kanya mga gamot. Mamamatay na po si Lola. Paano po natin siya ililibing? Bakit yan kagad ang tanong mo? Huwag mo muna siyang patayin. Kaya ako nga kayo pinatawag para mailigtas natin ang nanay ko. Ang lola ninyo. Ano po bang kailangan naming gawin? Dinala ko siya sa albularyo para patignan. Ang sabi ng albularyo na nakausap ko, may paraan pa para gumaling ang lola ninyo. Paano raw po? Kailangan daw nating mahanap ang diwatang mandurugo. Siya lang ang tanging makakagamot at makakapagligtas sa lola ninyo. Diwata? Saan naman po natin siya makikita? Nakikita niyo ba yung kagubatan na yan? Ang sabi ng albularyo, matatagpuan ang mandurugo sa pusod ng gubat. Kailangan niyong pumunta dyan. Ano ho? Hindi ho ba't nakakatakot dyan? Gusto sana kayong samahan kaya lamang ipinalik ko kasi ang lola ninyo sa ospital. Gawa na pabalik-balik ang sama ng pakiramdam niya. Ako kasi magbabantay sa lola ninyo sa may ospital. Hindi kasi pwede mga bata na magbantay doon. At saka, ang sabi ng albularyo, nagpapakita lamang daw ang mga diwata sa mga inosenteng kabataan kagaya ninyo. Ganun po ba? Ano po bang kailangan naming gawin? Simple lang naman
Humingi lang kayo ng laway ng mandurugo at ipaiinom natin yun sa lola ninyo para gumaling siya. Laway lang hindi plema. Baka naman plema ang kunin ninyo. Imbis na gumaling baka lumala pa si nanay. Ayaw po, hindi po namin yan gagawin. Ano? Bakit hindi? Gusto niyo bang mamatay na lang ang lola ninyo nang hindi natin siya ipinaglalaban, ha? Ano ka ba, Jim? Kailangan natin itong gawin para kay Lola. Siyang nagtaguyod sa ating dalawa. Wala ka talagang utang na loob na bata ka. Siguro totoong bali-balitang sintu-sintu ka talaga. Tiyo, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng kapatid ko ng ganyan. Kung gusto niyo po talaga, bakit hindi ho kayong kumuha? May kakilala po kung pwedeng magbantay kay Lola. Sigurado pong hindi sila tatanggi. At sino naman ang kukunin mo? Hoy, para sabihin ko sa iyo, may mga patakaran sa ospital na hindi maaarok ng kagaya mong walang pinag-aralan. Ang patakaran sa ospital ay kung sino ang nagdala sa pasyente, ay yun lang ang tanging papapasukon sa ospital. Akala mo kung sino ka magaling mag-isip? Kung ayaw nyo, wag na lang. Babayaan na lang natin siya mamatay. Manghihingi po ako ng mga kahoy para gumawa po ng kabaong niya. Diyos ko po, ano ba namang mga bata ito? Nililiteral mo namang palagi sinasabi ko Ganito, isipin nyo na lang. Nasa harapan ninyo ang lola ninyo taghihingalo. Humihingi siya ng tulong dahil gusto niya pang mabuhay. Lumuluhod siya sa harapan ninyo at umiiyak at sinasabing, "Parang awa niyo na. Gusto ko pang gumaling. Gusto ko ba kayong mayakap at makasama?" Anong gagawin niyo sa lola niyo nagmamakaawa? Wala naman po siya rito Sabi niyo kasi isipin lang. Oo nga, tama. Kung sa bagay, ang ibig kong sabihin, anak ng putsa talagang kausap ang mga to. Basta ganon, ang kailangan natin makakuha ng laway ng mandurugo para mapagaling natin ang lola ninyo. Yun lang ang tanging paraan. Kung kailangan ko magmakaawa sa inyo, gagawin ko. Ito, luluhod na ako. Ayan, nakaluhod na. Parang awa nyo na. Tulungan niyo si Tiyo na makakuha ng gamot. Ayoko pang mawala ng nanay. Siya na lang ang natitira sa akin. Alam niyo rin ang pakiramdam na mawala ng magulang, di ba? Dapat naiintindihan niyo ako. Siya nagpalaki sa inyo simula nang mamatay ang mga magulang ninyo. Sige na, tulungan niyo ako. Tama na ho, Tiyo. Tutulong na po kami. Tumayo na ho kayo dyan. Ayos, maraming salamat sa pangunawa mo, pamangkin ko. Payakan naman ako. Napakabait niyo talaga. Pero, ang babaho ninyo? Maligo nga kayo mamaya. Mga amoy araw. Dahil lantig si Drew at naawa sa kanyang lola, ay pinilit niyang pumayag ang kapatid na si Jim para sumama sa kanyang pumunta sa gubat. Wala ring nagawa ang bunso, kundi ang pumayag. Naisip niyang kailangan siya ng kanyang kuya dahil lampa ito at hindi kasing talino niya. Habang nasa loob ng silid ang dalawa at naghahanda ng mga kailangan nilang dalhin, napag-usapan nila ang mga bagay na importanteng bitbitin. Ayos! Tapos na ako mag-impake, bunso. Nagdala ako ng mga pagkain, inumin, ilang pirasong damit nating pamalit, tent at bote na lalagyan ng laway ng mandurugo. Ikaw ba? Anong inimpake mo? Nagdala po ako ng holy water. Kinuha ko yung nasa altar sa sala. Asin, kandila, flashlight, patalim, krus, rosary at medicine kit. Ha? Anong gagawin mo sa mga yan? Bata ka pa pero ganyan ang dadalhin mo. May patalim ka pa. Sa kagubatan tayo pupunta, kuya. Paano kung sugurin ako ng mababangis na hayop? O kaya makakita tayo ng prutas, paano natin babalatan? Oo nga no, may punto ka naman. Yung holy water at kung ano-ano pa. Nagbasa ako ng libro na nakatago sa tukador ni Lola. Ang sabi ron, mabisa itong panlaban sa masasamang nilalang sa gubat. Paano kung atakihin tayo? May pagkatamang hinala ka rin talaga. Sige na, ayos na yan. Kuya, kaya ba nating pumunta sa gubat ng tayo lang? Magpapakita kaya sa atin ang diwatang mandurugo? Hindi ko rin alam, Jim. Basta ang alam ko lang, kailangan natin siyang mahanap. Bahala na. Dapat nagplano muna tayo. Baka hindi na tayo makabalik ng buhay kung susugod tayo ng walang plano. Nakita mo naman si Tiyo. Gusto niyang gumayak na kaagad tayo. Ganun na siguro kalala ang sakit ni Lola para mabilis nating makuha ang lunas sa sakit niya.
Kung ako lang ang masusunod, hindi ako papayag. Parang ibinabala niya tayo sa kanyon. Sinasabi mo bang mali ang desisyon ko, Jim? Ako ang kuya mo. Mas matanda ako sa'yo. Dapat palagi mo akong sundin. Ang bata-bata mo pa. Ganyan ka na mag-isip? Iwasan mo ang pagbabasa ng kung ano-anong libro ha. Kung ano-ano natututunan mo. Tsaka, kailan ba kita pinahamak? Maraming beses na. Ha? Anong maraming beses? Wala akong matandaan. Bibigyan kita ng halimbawa. Nung nalaglag ka sa balon, tinulungan kitang makaalis doon. Ang sabi mo, nahulog kasi ang bola kaya tumalon ka. Hindi mo na tuloy alam kung paano umakyat. Pagkasagip ko sa'yo, itanaas mo ang kamay mo na para kang nanalo sa loto. Nabatukan mo ko kaya nahulog din ako. Mabuti na lang nakakapit ako sa lubid at dumating si Ate Yumi para sagipin ako. Aksidente kasi yun, Jim. Akala ko kasi wala ka sa likuran ko kaya ganun. Ang dami kong sugat nun. May isa pa. Ang sabi mo, kumuha tayo ng sariwang pulot. Sabi mo hindi tayo hahabulin ng mga bubuyog kaya tinirador mo. Pero hinabol tayo. Pero dahil mas mabilis kang tumakbo, ako ang hinabol. Mabuti nandun si Ate Yumi at pinasan niya ako papunta sa ilog. Sorry na nga eh. Tsaka puro ka Yumi. Siya ba ang kapatid mo? Pinag-uusapan niyo ba ako? Ate Yumi! Nandyan ang engkantong taratitat. Dumaan ka na naman sa bintana namin? Para kang magnanakaw ah. Mas madaling dumaan dito sa bintana niyo eh. Aakyat lang ako sa katabing puno. Ayos na. Ewan. Ano naman ang ginagawa mo rito? Aray! Naninirador ka na naman. Pasalamat ka't babae ka ah. Kundi pinatulan na kita. Patulan mo. Kung kaya mo. Ang ganda mo naman, Ate Yumi. Ang haba ng buhok mo at saka maayos ang pagkakatirintas mo. Pati damit mo ang ganda. Para kang mangangaso sa gubat sa itsura mong yan. Napag-isipan ko lang kung bagay sa akin ang nakatirintas. Ayos ba? Ayos na ayos. Itong damit, bagong tahi lang to ng nanay ko. Mahilig kasi siyang magtahi ng mga costume eh. Kaya ako nandito kasi pinagtahi ka rin niya. Wow, salamat ate! Bakit si Jim lang? Wala ba ako? Meron! Siyempre alam kong iyakin ka eh. Iyakin daw. Wow! Ang ganda namang damit na to. Ang ganda ng balahibong ginamit. Parang totoong balat ng Totoong balat ng hayop yan. Ang sama nyo naman. Bakit kailangan nyo pumatay ng mga hayop para lang magkaroon kayo ng damit? Hindi ba kayo inuusig na konsensya nyo na habang suot nyo mga damit na to, may hayop kayong tinanggalan ng pagkakataong makabuo ng pamilya? Ang drama mo naman, Drew. Mga balahibo yan ang tupa. Nagbawas lang sila ng balahibo pero hindi naman pinatay. Normal na ginagawa yon para hindi mahirapan ng mga tupa sa pagkilos. Ganun ba? Sus, iyakin masyado. Dapat kasi sinabi mo kaagad. Kailangan sabihin sa'yo pati kung saan nagmula. Binigyan ka na nga ng damit eh. Teka, bakit kayo nag-iimpake? Saan kayo pupunta? Aalis kayo? Inutusan kami ni Kuya na pumunta sa kagubatan. Gubat? Delikado rin ah. Pero exciting dun. Sinong nag-utos? Si Tio Roy. Anong gagawin niyo ron? Ang sabi ng tiyuhi namin, manghingi raw kami ng laway sa diwatang mandurugo. Ha? Para saan? Yun lang daw ang gamot na makakapagpagaling sa lola naming may sakit eh. Hindi ko pa narinig yung mandurugo na yan ah. Kaya wala akong alam sa kanya. Mga ilang araw kayo ron? Hindi namin alam ate. Na hindi nga namin alam kung paano siya makikita eh. Ang sabi lang ni Tio, nakatira siya sa pusod ng kagubatan. Uy, mukhang masaya yan ah. Sama ako? Wag na. Ayaw namin ng dagdag pasanin. Aray ko! Ang sakit kaya ng mga binabala mo, Monggo. Tama na nga yung paninirador mo. Pasalamat ka nga at hindi ba to ang ginagamit ko. Sasamahan ko kayo. Palagi akong naglalakbay sa kagubatan. Kaya matutulungan ko kayo. Yun nga lang, hindi pa ako nakarating mismo sa pusod ng gubat. Dahil ayaw ni tatay. Pero kaya natin makita yun. Isa pa, kung kapatid mo lang ang kasama mo, Jim, nako, hindi ka na makakabalik ng buo. Alam mo na yun. Kaya nga po eh. Hoy, ano pinag-uusapan yung dalawa?
Anong ibig mong sabihin, Yumi? Na ipapahama ko sarili kong kapatid? Aray! Nakakabikon ka na ha? Tigilan mo na nga ang pagtitirador sa akin. Mas matanda ako sa'yo kaya ate ang itawag mo. Ayoko nga. Kahit kailan, hindi kita tatawaging ate. Asa ka. Drew! Jim! Handa na ba kayo? Maayos na ba mga gamit nyo? Nagtatawag na si Tiyo mula sa sala. Drew! Patapos na po. Bilisan nyo na! Ayoko pa sanang umalis, Ate Yumi, pero kailangan na naming bumaba. Oo, sige. Mag-iimpake na rin ako. Kaya uuwi muna ako ha. Seryoso ka ba talagang sasama ka sa amin? Hindi nga pwedeng kayo lang. Wala akong tiwala sa'yo, Drew. Diyan ka na, Bunsoy ha. Kita tayo mamaya. Ingat ka sa pagbaba. Okay, wala naman palang dapat ipangamba. Magaling nga pala si Ate Yumi. Para siyang unggoy sa puno. Natural magaling siya kasi wala siyang sakit. Halika na, bumaba na tayo. Bakit ba ang tagal niyong bumaba? Kailangan makalis na kayo ngayon. Tiyo, baka pwedeng bukas na lang po kami umalis. Tanghali na po eh. Siguradong gagabihin kami sa gubat. Yun na nga ang dahilan kung bakit ko kayo pinagmamadali eh. Maganda kung gabi kayo makarating sa gubat. Dahil sa gabi lang nagpapakita ang diwata. Kapag nakakuha na kayo, balik na kagad kayo dito. Kung makakabalik pa kayo. Ano po? Ang ibig ko sabihin sana makabalik kayo kagad. Sige na, lakad na. Bilisan nyo ha. Nandito na ako. Ang bilis kong mag-impake no. Uy, teka Yumi. Ba't nandito ka? Sasama po ako sa kanila. Ano? Teka, alam ba yun ang mga magulang mo? Opo, nagpaalam ako kanina lang. Alam nila kung saan ka pupunta at kung sino kasama mo? Opo, alam din po nilang kayo ang nag-utos kay na Drew at Jim. Lintian. At pumayag ang mga magulang mo? Oo nga po. Sabi ko naman po, babalik naman kami kaagad eh. Hindi pwede. Ha? Bakit po? Mga lalaki kasama mo eh. Tapos babae ka pa. Kaya ko po ang sarili ko. Tsaka may kaunti po akong kaalaman sa pasikot-sikot sa gubat. Madali po kaming makakabalik. Yumi, huwag kang matigas ang ulo. Hindi ka nga pwedeng sumama sa kanila. Mami, kung ano pang isipin ng mga tao eh. Baka isipin nila kasing tamang pamangkin ko. Ha? Alam po ng mga kapitbahay kung gaano po kaming inis sa isa't isa ni Drew. Hindi po sila maniniwala dyan. Isa pa, mas matanda po ako sa kanya. Yun na nga eh. Kaaway mo si Drew. Ba't mo siya sasamahan? Ang kulit mo namang bata ka eh. Mami, kung ano pa mangyari sa'yo? Ako pa mapapamak sa mga magulang mo. Amasaw na pa naman yung nanay mo. At parang si Tarzan ng tatay mo. Bilang ate po nila, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Yak! Ate raw, kadiri! Aray! Kailangan mo matok? Halika na nga! Aalis na tayo. Kunin ko na yung bag mo, Jim. Kaya ko na po ito, Ate Yumi. Yumi! Hoy! Huwag ka nga sabing sumama eh. Bahala ka nga. Sige, umalis na kayo. Magsama-sama kayong tatlo doon. Nagsimulang maglakbay ang tatlo. Tinuturo pa ni Yumi ang mga napuntahan na niyang lugar sa kagubatan at kung saan sila dadaan habang sila'y naglalakada. Napansin ni Yumi na malapit nang lumubog ang araw. Napagpasya nila ni Drew na huminto muna sila dahil maggagabi na. Huminto muna tayo rito. Maglalatag lang ako ng tent habang maliwanag pa. Bukas na tayo magpatuloy. Mabuti pa nga. Maghahanap lang ako ng kahoy sa paligid ha, para makaluto tayo ng pagkain at makapagsiga na rin. Diyan na muna kayo. Sa wakas, may naisip ka ring magandang gawin. Tigilan mo nga ako. Baka tiradurin kita sa iniingatan mong yaman dyan eh. Joke lang naman. Di ka na mabiro. Salamat sa pagtulong, Ate Yumi. He! Nakakakilabot pala kapag galing sa'yo ang salitang ate. Babalik ako kagad ah. Kapag hindi tinawag na ate, nagagalit. Kapag tinawag, nagagalit pa rin. Mga babae nga naman. Oh, Jim, bakit ganyan ka makatingin? Bakit kailangan pa nating huminto, kuya? Bakit hindi na lang tayo magpatuloy para mabilis tayong makaalis sa gubat na to? Maglakad pa tayo, please. Baka makita na natin ang diwata. Jim, makinig ka. Hindi pa natin makikita ang diwata. Wala pa tayo sa kalahati papunta sa pusod ng kagubatan. Kaya nga eh,
Dapat hindi tayo huminto para nakarating kaagad tayo. Hindi pwede. Maraming mababangis na hayop tuwing gabi. Paano kung atakihin tayo? Di hindi tayo nakarating sa paroroonan natin. Kung hihinto tayo, magtatagal lang tayo. Mas mahihirapan tayong mahanap siya. Bilisan na natin to, kuya. Ayaw ko na magtagal dito. Hindi nga pwede, Jim. Naiintindihan mo ba? Mapanganib ang gubat na to, lalo na kung kumagat na ang dilim. Maraming mababangis na hayop ang naglipana sa paligid. Ni hindi nga natin alam kung ligtas din tayo rito eh. Hindi nga tayo ligtas, kaya nga bilisan na natin at kunin ang pakay natin. Jim, kuya mo ako. Makikinig ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto. Huwag matigas ang ulo mo. Tulungan mo ako rito mag-ayos ng tent. Bilisan mo na. Oh, bakit parang nag-aaway kayo? Si kuya kasi sabi ko tumuloy na lang at maglakad pa para makita na namin ang diwatang mandurugo. Kaso ayaw na niya dahil marami raw ang mababangis na hayop. Sa totoo lang ngayon lang ako papanig sa kuya mo. Sa wakas at nag-iisip na siya. Aba, loko ka. Tama naman siya, Jim. Delikado na kapag inabutan tayo ng dilim. Maniwala ka sa akin, maraming mababangis na hayop dito at mahirap makipagsapalaran. Lalo na kung kulang ang kagamitan nating panlaban. Oh, tingnan mo nga yung kuya mo. Damit at pagkain lang ang dala. Anong ipanlalaban niya? Hoy, itong nilalait mo na pagkain at damit lang ang dala ko, ito ang dahilan kung bakit may kakainin ka ngayon. Pang-dalawa lang tong dala ko, bigla kang sumama. Hindi ko kailangan ng pagkain mo. May baon ako, no? At kaya kong mabuhay sa gubat. Matapos kumain ay natulog na silang tatlo. May dalang duyan si Yumi, kaya sa labas siya ng tent pumuesto at dun siya natulog. Hindi niya rin kaya ang malakas na paghilik ni Drew, kaya ayaw niya sa loob ng tent. Nagulat sila sa abilidad ni Drew dahil sumandal lamang ito ay nakatulog na kaagad. Samantalang si Jim ay hindi mapalagaya. Dagdagan pa ng mga kakaibang huni ng mga hayop na naririnig niya sa paligid. Naiihina ako pero natatakot ako. Ay, hindi ko naman magising si kuya. Nakakahiya rin naman gisingin pa si Ate Yumi. Ay, ako na nga lang. Magdadala na lang ako ng flashlight. Dito na lang ako iihi. Hindi naman siguro dito maaamoy. Nakakatakot naman ang mga huni ng mga hayop. Nagtataasan ang balahibo ko sa katawan. Ha? Anong huni yun? Parang huni ng malaking ibon. Ay, tapos na ako. Ay, takbo na! Pasok sa tent, bilis! Ay, mabuti na lang nakabalik ka agad ako. May kumakaluskos naman ngayon. Parang naglalakad pa palapit sa tent namin. Kunwari tulog ako. Magtatalokbong na lang ako ng kumot. Idadaan ko na lang to sa dasal. Jim, okay ka lang ba dyan? Ay, si Ate Yumi lang pala. Ayos lang po ako, ate. O sige, akala ko kung anong nangyari sa'yo eh. Matulog ka na, ha? Opo. Kinabukasan na. Nagising na silang tatlo at nag-asikaso na para muling lumakad. Muling nagpapoy si Yumi ng kahoy at nagluto sila ng instant noodles, nagkape at kumain. Matapos nilang kumain ay nagligpit na sila ng gamit upang muling maglakad. Sa kanilang paglalakad ay may nakita silang ilog. Lumapit si Yumi at sinabing doon siya madalas maligo. Gusto niyo bang maligo muna? Ayoko, Ate Yumi. Gusto ko nang umuwi sa lugar natin. Ayoko na magtagal sa gubat na to. Ano ka ba naman, Jim? Minsan na lang tayong mag-enjoy. Aminin mo, humanga ka rin sa ganda ng ilog na to, no? Hawakan mo. Napakalamig ng tubig. Parang ang sarap talaga magbabad. Sige na, Jim. Mag-enjoy ka kahit saglit. Akong bahala. Pero ate… Sige na. Tutulungan ko kayong makarating sa pusod ng gubat. Malapit na yun dito. Mag-enjoy ka naman paminsan-minsan. Okay po. Dali na! Halina kayo rito! Ang sarap ng tubig! Nandyan na! Kuya, hindi ako marunong lumangoy. Nako, bunso! Hanggang bewang ko lang ang tubig! Tingnan mo! Kuya naman huwag mo ko wisikan! Uy, wag mo raw wisikan si Jim.
Grabe ka naman. Ate, wag please. Winisikan mo rin ako eh. Joke lang, Jim. Nagtampisaw silang tatlo sa ilog at naglaro. Hindi nila napansin na matagal na pala silang naliligo sa ilog. Natulala na lamang si Jim nang marinig ang pamilyar na huni ng ibon. Isang nakakatakot na huning kanyang narinig kagabi lamang. Lumakas ang pakiramdam ni Jim at napansin na parang may nagmamasid sa paligid at sila ang pinagmamasdan. Jim, anong problema? Jim? Bakit natulala ka? Parang may nakatingin sa atin. Parang pinagmamasdan tayo. Iba ang pakiramdam ko. Sus! Kung ano-ano ang mga napapansin mo. Maligo ka na lang. Guni-guni mo lang yun. Kahit tirik na ang araw, naririnig ko pa rin ang huni ng ibon na yun. Naririnig mo rin pala. Anong naririnig nyo? Wala naman ako naririnig. Sus! Baka marami ka ng tutuli sa tenga. Magtanggal ka rin kasi minsan. Hoy, huwag mo akong gayahin sa'yo. Kababae mong tao dugyot ka. Ano? Gusto mo talagang tiradurin kita, no? Bahala nga kayong dalawa. Ang weird nyo talaga. Kaya palagi kayo nagkakasundo Basta ako, mag-e-enjoy! Woohoo! Buisit talaga tong kapatid mo, Jim Paano mo yun natitiis, ha? Wala po akong pagpipilian Ate, narinig mo ba yun? Oo. May umaatungal na hayop at parang naghahabulan. Ano yun? Ano? Narinig mo na? Oo. Tara, tingnan natin. Ayoko. Napakaduwag mo talaga. Titingnan lang naman natin. Ano yung ginagawa mo, Yumi? Hindi mo ba nakikita? Kumukuha ako ng mga bato. Nakikita ko pero anong gagawin mo dyan? Ititirador ko to sa'yo kapag hindi ka pa nagbihis. Ay, ano ba namang babae to? Magbibihis na. Sandali lang, huwag kang titingin ha. Ano namang makikita sa'yo? Wala ka namang may pagmamalaki. Pasmado talaga bunganga mo. Kaya siguro wala ka kasintahan ate. Aray, tama na, ang sakit. Naninirador ka na naman. Kapag hindi ka pa tumigil, ulo mo na ang titiradurin ko. Magbihis ka na. Eto na nga. Nagmamadali na nga ako Nahihiya naman ako sa'yo. Halika na, Jim. Tingnan na natin. Bilis. Halika na, Jim. Ayoko talaga, ate. Kasama mo naman ako Huwag kang mag-alala. Hindi naman natin sila pakikialaman o lalapitan. Halika kayo rito. May nag-aaway na mga hayop. Mukhang mga baboy ramo. Bakit naman sila nag-aaway? Itanong mo nga, baka sumagot sila. Siguro mating season nila. Ayos to. Ang sabi ng lolo ko, masarap daw kainin ng baboy ramo. Kapag may natalo sa kanila, itataboy natin ang mananalo at kukunin natin ang natalo. Tapos lulutuin natin. Ano, game? Iba ang pakiramdam ko rito, Drew. Pero gusto ko rin yung matikman Ikaw, Jim? Jim? Ay, bahala ka nga. Marunong ka bang makipaglaban? Oo naman. Kung hindi mo na itatanong Tinatanong ko nga, di ba? Ang lakas mo talaga mang asar no? Ikwento mo na. Magaling ako makipaglaban sa mga hayop dahil palagi akong sinasama ni Lolo sa pangangaso nung nabubuhay pa siya. Lumapit pa tayo. Halika na. Para namang hindi ka nakikinig sa akin. Bilisan mo na. Jim, sundan mo ko. Huwag na kasi tayong lumapit pa. Hanggang dito lang tayo. Tingnan nyo. Marami rin hayop sa paligid. Parang nagmamasid lang din sila. May dumarating pang baboy ramo. Pero parang mas malaki siya kumpara sa iba. Ang galing Ang galing ng bagong dating. Natalo niya yung hayop. Sinugod pa niya ang ibang mga hayop. Nakakatakot siya. Ang dami na niyang nalhaba. Nakita niyo ba ang kulay ng mga mata niya? Mapula na parang nagliliyab. Exciting! Ngayon lang ako nakakita ng ganyang hayop. Yan ang gusto kong kunin. Parang kakaiba na to Hindi na to normal. Umalis na tayo rito, ate, kuya. Sandali lang. Paano ng pagkain natin? Gusto ko ang hayop na yon. Mukhang... Parang hindi na ako makakilos. Nakita niyo ba ang nakita ko? Sabi ko sa inyo umalis na tayo baka makita pa tayo. Ang astig ng bagong dating. Napatumba niya lahat. Mula sa pagiging baboy ramo,
Naging isa siyang ibon. Ang bilis ng paglipad niya palayo. Ang galing! Parang gusto ko siyang gawing alaga. Hindi ba ang astig nun? Sa tingin ko, hindi magandang alagaan yan. Mukhang delikado siya. Hahanapin ko ang hayop na yun at sisiguraduhin kong iuwi ko siya. Gusto kong alagaan ng ganun kaastig na hayop. Halika na, Jim! Sundan natin ang hayop na yun! Anong susundan? Hoy, hindi pwede, Drew, ha? Bitiwan mo nga kapatid ko! Sasama siya sa akin! Hibang ka na ba? Nakita mo kung paano manlapa ang hayop na yun tapos gusto mong hulihin? Hindi ka na naman nag-iisip. Bakit ka ba nangingialam? Ipaalala ko lang sa'yo, Drew, ha? Ang hinahanap natin ay ang diwatang mandurugo. Umalis na tayo rito at wag nating sundan ang hayop na yun. Tama si Ate Yumi, kuya. Mabuti pang wag natin habulin yun. Ikaw talaga, Yumi? Masyado kang epal. Ha? Epal ako? Aba, gusto mo yatang makatikim ng sampal di gulat eh. Bakit ba ikaw ang nagdidesisyon sa buhay namin magkapatid? Hindi ka naman namin kaano-ano. Nakisama ka lang dito kaya dapat ikaw ang mag-adjust sa amin. Sumama ako dahil ganyan ka mag-isip. Bobo ka bang talaga, ha? Susundan mo ang hayop na yun, tapos ipapahamak mo pa ang kapatid mo. Abay, kung gusto mo, ikaw ang humuli. Huwag mo siyang isama dahil hindi yan ang pinunta natin dito. Kuya, sumunod na lang tayo kay ate. Mas alam niyang makabubuti sa atin. Sige na, kuya. Ay, sige na nga. Kunin na lang natin yung natira sa hayop na nilapa nun. Pwede nating lutuin at kainin. Sandali, kukunin ko lang. Matapos nilang makita ang pag-atake ng kakaibang hayop na yun ay hindi na mapakali si Jim. Napansin ni Yumi na lalong naging tahimik si Jim at nagsasalita na lamang ito para magkomento sa mga kinukwento ni Drew tungkol sa hayop na kanilang nakita. Ang astig talaga ng hayop na yun. Hindi ko talaga siya makakalimutan. Ano kayang gagamitin ko para mahuli ko yun? At anong klaseng hayop siya? Paano kung halimaw yun at kumakain din ng tao? Bunso, kung ano-ano siguro nababasa mo sa mga librong tinago ni Lola. Pati ba naman yan? May punto siya. Kakaiba ang nakita natin. Paano kung halimaw talaga yun? Wala pa akong nakita o nabalitaan na may ganong hayop dito sa gubat. Hindi totoo ang mga halimaw. Ano ba naman kayo? Kwentong lasing lang yun. Kagaya ng mga aswang na hindi naman talaga totoo. Ginagawang panakot lang yun sa mga bata at sa mga buntis na matitigas ang ulo. Huwag kayong mag-alala. Malakas naman ako eh. Kung sakaling may halimaw, kayang-kaya ko yung kalabanin. Talaga lang, ha? Oo naman. Kilala mo si Jacob? Yung bully dun sa school natin noon? Hindi ako interesado sa kwento mo. Buwisit ka talaga. Dapat hindi ka na sumama sa amin eh. Ihawin mo na nga lang yan. Huwag ka nang magyabang. Ang galing talaga ng hayop na yun. Dahil sa kanya may pagkain na tayo. Ang astig talaga. Isipin mo, Jim. Kung may ganun tayong alaga, hindi na tayo mahihirapan sa pang-araw-araw na pagkain, di ba? Naku po, Diyos ko, ang dami mong sinasabi. Magluto ka na lang. Bakit ka ba sumasabat? Kaming magkapatid ang nag-uusap. Aba, wala akong galang ah. Akala mo kaedad mo lang ang kausap mo. Hoy, mas matanda ako sa'yo, kaya sumunod ka sa sinasabi ko. Sus, ewan. Ayos ka lang ba, Jim? Parang nanlalamig ka. Ayos lang. Hindi mo kailangang sumagot. Kilala kita. Alam kong hindi ka mahilig magsalita. Huwag kang mag-alala at huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Kahit nakampante na si Jim sa sinabi ni Yumi at Drew, ay hindi pa rin niya magawang makatulog ng maayos ng gabing yon. Nagising si Jim na namimilipit dahil sa sakit ng tiyana. Tumutulo ang nanlalamig niyang pawis at nasusuka rin siya. Pilit niyang ginigising ang kanyang kapatid, ngunit bigo siya. Lumabas siya ng tent at halos hindi na siya makapaglakad ng maayos. Umiikot ang kanyang paningin. Napansin niya si Yumi na nalaglag sa duyan nito dahil masama rin ang pakiramdam. Kuya Drew! Tulong! Ate Yumi, tulong! Jim, nahihilo ka rin ba?
Parang hindi ako makahinga. Ang sakit ng tiyan ko, ate. Kuya Drew, tulungan mo kami! Lumabas na siya ng ang tent. Drew. Tulong. Kuya, tulungan mo kami! Pakiusap! Nawala na ng malay si Ate Yumi! Kuya, Ate Yumi. Ate, gumising ka. Natatakot na ako. Gumising kayong dalawa. Kuya, Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Huwag niyo po kaming pabayaan, lalo na ang Kuya Drew ko. Tulungan niyo po kaming balagpasan ang mga pagsubok na to. Gusto lang naming mahanap ng diwata para madugtungan pa ang buhay ni Lola. Nanlalabo na po ang paningin ko. Hindi ko na po kayang tulungan pa ang kapatid ko. Kahit ako na lang po mawala, huwag lang po sina Kuya at Ate Yumi. Malapit na po ba akong mamatay? May magandang alitap-tap na umaaligid sa akin. Inaantok na ako. Hindi kita pababayaan. Matulog ka lang. Ako na ang bahala sa'yo. Sino ka? Ikaw bang tila alitap-tap ang nagsasalita? Ibinaba ka ba ng Panginoon para tulungan kami? Anong klaseng nilalang ka? Bakit ka nagsasalita ay isa kang alitap-tap? Napakarami mong tanong. Naramdaman kong mabait kang bata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Sa ngayon, ikaw muna ang ililigtas ko. Nararamdaman kong mainit mong munting kamay. Nakakamangha ka. Ang ganda ng liwanag mo. Parang may mahi ka. Gumagaan ang pakiramdam ko. Lumilinaw ng paningin ko. Marami pong salamat. Tulungan niyo rin po ang kapatid at kaibigan po namin. Pakiusap po. Makulit ka rin pala. Sinabi ko, ako na ang bahala. Ang ganda naman ng paligid. Napakarami niyong alitap-tap. Para ako nasa paraiso. Ano yun? Ang galing. May buhat silang malaking dahon. Tanggapin mo ang inumin na nasa dahon. Makakagaling yan sa'yo. Ang sarap po. Malamig at manamis-namis. Parang hindi siya pangkaraniwang tubig lang. Guminhawa ang pakiramdam ko. Ay, marami pong salamat. Ang kapatid ko po. Oo na. Ako na ang bahala sa kanila. Makakaasa ka sa amin. Ngayon ay matulog ka na muna. Napanatag si Jim. Kaya nang hilahin siya ng antok ay hindi na niya napigilan. Nagising na lamang si Jim sa lakas ng hilik ng kanyang kapatid. Napansin niyang umaga na. Nasa loob na siya ng tent. Napabalikwas siya ng bangon dahil naalala niya ang nangyari kagabi. Kinapa niya ang sarili at inaalalang mainit na kamay na humawak sa kanyang noo. Panaginip lang kaya yun? Pero totoong-totoong nakita ko. Maraming alitap-tap at may babaeng alitap-tap na tumulong sa akin. Kinausap pa nga ako eh. Gising ka na pala. Nagluto ako ng pagkain natin. Gisingin mo na si Drew. Ate? Bakit? Ano yun? Naalala mo ba ang nangyari kagabi? Ah, yun ba? Pasensya ka na kung nakita mo akong nagsuka. Nasira siguro ang tiyan ko sa kinain natin. Natatandaan mo pa ba yung nagligtas sa atin? Nagligtas? Wala akong matandaan eh. Nagising na lang ako na nakahiga pa rin sa duyan. Bukod sa pagsusuka ko, wala na akong matandaan. Bakit? May nangyari ba? Ang ingay nyo naman. Natutulog yung tao eh. Ay nako, nagising na si Santol. Sandal tulog. Lumabas na nga kayo dyan. Kumain na tayo. Naglaga ako ng kamote. Wala na ba tayong makain? At kamote na lang ang meron tayo? Ay. Alam mo ang arte mo. Lumabas na nga kayo dyan. Hindi na to masarap kapag lumamig pa. Ayoko pang tumayo. Gusto ko pang... Aray! Ang sakit! Ano bang problema mo? Lagi ka na nananakit. Kapag ikaw ang tinirador ko dyan ha, isasapol ko talaga sa ulo mo. Ah, talaga lang ha. Kung kaya mo. Sus, tumayo ka na nga. Nasa labas na si Jim oh. Mabuti pa ang kapatid mo sumusunod eh.
Lalabas na! Eto na oh, bumangon na, lumabas na. Kumain ka na. Hindi niyo po ba natatandaan ang tumulong sa atin? Kung sa bagay, nawalan kayo ng malay nung dumating siya. Sino ba ang tinutukoy mo? Maraming alitap-tap kagabi, tapos yung alitap-tap mukhang tao. Siyang tumulong sa atin. Nagdasal kasi ako tapos bigla silang lumitaw. Alitap-tap na mukhang tao? Aba, kakaibang hayop din yan ha. Totoo ang sinasabi ko. Yung mga alitap-tap nga binuhat nila malaking dahon tapos pinainom nila sa akin yung laman na tubig. Manamis-namis ang lasa at nakakaginhawa ng pakiramdam. Natatawa naman ako sa'yo, Bunsoy. Kahit gusto kong maniwala, hindi ko naman kasi maalala ang nangyari. Ang natatandaan ko lang, masakit ang tiyan ko na parang hinahalukay. Ganon din ang nangyari sa akin. Maging sa'yo, Jim, tama ba? Opo. Bakit kaya sumakit ang tiyan natin? Hindi kaya dahil sa kinain natin? Pero niluto ko naman ng maayos eh. Muntikan pa ngang masunog. Kung totoo man ang sinasabi mo, Jim, salamat sa kanila at tinulungan nila tayo. Sa tagal kong pumupunta sa gubat, ngayon lang ako nakakita at nakarinig ng tungkol sa mga kakaibang hayop. Lalo na ang nakita natin kahapon na nag-iba ng anyo. Ngayon naman ang alitap-tap na naging tao. Hindi kaya… Ang mahalaga, maayos na tayo. Totoo man o hindi ang kinakwento ni Jim, salamat sa kanila at hindi nila tayo pinabayaan. May kakampi pa rin tayo sa itaas. Naiisip ko lang, kung ganun na ang mga nakikita natin, baka nga malapit na tayo sa pusod ng kagubatan. Base sa kwento ng tatay ko, kapag may nakita kang hindi pangkaraniwang hayop, malapit ka na sa pusod ng kagubatan eh. Kaunti na lang makakarating na tayo. Hindi ka pa ba nakarating doon? Hindi pa. Pinagbabawalan ako ng tatay ko dahil delikado raw. Bakit sumama ka sa amin? Hindi mo pa pala napupuntahan. Kaya pala parang walang patutunguhan ng paglalakad natin eh. Anong wala? Naituro ko nga sa inyo ang ilog eh. Ang ilog na yun ang hangganan kung saan lang ako pinapayagang pumunta. Kaya ako sumama sa inyo ay para makarating din sa pusod ng gubat. Gusto ko ring malaman kung anong meron at kung bakit ipinagbabawal yung puntahan. Kung ipinagbabawal yun, ibig sabihin delikado para sa ating lahat. Tutuloy pa ba tayo? Baka hindi na po tayo makauwi. Kung uuwi tayo, sayang ang mga pinaghirapan natin. At saka malalagot tayo kay Tio. Hindi na natin mapapagaling si Lola. Ituloy na natin to, Jim. Malapit na nating makita ang diwatang mandurugo. Pero paano kung delikado? Huwag kang mag-alala. Nandito naman kami eh. Hindi ka namin pababayaan. Ano bang hinihintay nyo? Maglakbay na tayo. Pwede namang kainin tong almusal natin habang naglalakad para makauwi na tayo. Halika na, Jim. Ipinapangako ko sa'yo. Makakauwi tayo ng ligtas, okay? Okay po, ate. May tiwala naman po ko sa inyo ni Kuya. Sadyang napangungunahan lang po ko ng takot. Ilang oras na silang naglalakad. At napapansin ni Yumi at Jim na tahimik si Drew. Bagay na hindi naman niya ugali dahil mahilig itong magyabang sa buhay niya nung nabubuhay pa ang lolo nila ni Jim. Hindi na rin ito kinukwento ang mga hayop na gusto niyang hulihin at talagaan. Maya-may may narinig silang boses babae na humihingi ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo ako! Narinig niyo ba yun? May nanghihingi ng tulong. Oo. Saan kaya nanggagaling ang boses? Tulong! Sa tingin ko, dun sa bangin na yun nanggagaling ang boses. Halina kayo. Tulungan natin siya. Tara! Nakita ko na siya! Saklolo! Tulungan niyo ako! Oo, tutulong kami. Teka lang. Hindi ko alam kung paano ka tutulungan. Napakalalim ng hukay sa ibaba. Natatakot ako. Sandali lang. Sobrang lalim ng lalagyan niya sa iba. Mapuputol ng baging na hinahawakan niya. Kailangan na natin siyang tulungan. Jim! Lumayo ka sa bangin. Baka mahulog ka. May gagawin lang ako. Hawakan mo ang kamay. Nakakatakot talaga. Nahihirapan ako mag-focus. Tulong! Hindi nakakayanin ng hinahawakan ko. Humahawak ka sa akin.
tumabi ka nga dyan. Hindi ka talaga nag-iisip eh. Kapag humawak siya sa'yo, pwede ka niyang mahila. Hindi matibay ang kinakapitan mo. Seryoso ka, ha? Nakakapit ka sa damo. Anong gusto mong gawin ko? Natataranta na nga ako eh! Miss, kumapit ka rito sa lubid. Itinali ko yan sa puno malapit dito. Ihilahin ka namin pataas. Oo, sige. Nakakapit na siya. Drew, dito ka sa likod ko. Tulungan mo akong hilahin ng lubid pataas. Sige. Tatadyakan kiti. Huwag ka sabewang ko humawak sa lubid. Sorry na. Ang init naman ng ulo mo. Ginagalit mo ako eh. Oh, game na ah. Bibilang ako ng 3. 1, 2, Yeah! Tagumpay tayo! Nakaakyat na siya. Ate, dito ka po sa gilid. Maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko ang aking buhay. Walang anuman. Wisit ka talaga, Drew. Ano na naman ang ginawa ko? Nailigtas na nga yung babae. Sabi ko, pagbilang ng 3. Hindi ko pa natatapos bigkasin ng 3. Hinila mo na. Ay, wisit ka. Hindi ka ba marunong magbilang? Sorry naman. Kasi tapos ka na sa 2. Ano bang kasunod nun? Hindi ba 3? Oo nga. Pero sana, pinatapos mo man lang ako sa pag... Ay, nako! Ang hirap pagpaliwanag sa'yo. Magkaaway ba sila? Hindi naman po, normal na nila yan. Heto po ang tubig, uminom muna kayo. Salamat. Ayos na po ba? Kulang pa po ba ang tubig nyo? Marami pa po kami rito. Hindi. Ayos na ako. Ano pong pangalan nyo? Ako si Tina. Ako naman po si Jim. Siya naman ang kuya ko, si Kuya Drew. At ang kaibigan po namin si Ate Yumi. Kumusta, Tina? Aray! Nambabato ka na naman, Yumi! Bakit kasi kinukumusta mo siya? Kita mong munti ka na siyang mamatay. Sandali nga, tililigpit ko ang lubid ko. Baka hindi ako makatiis at maipulupot ko to sa'yo eh. Ang brutal niya talagang tao. Kaya ka walang nobyo eh. Pasensya na sa istorbo. Pero maraming salamat talaga sa inyong 3. Niligtas niyo ako. Walang anuman po. Ano po bang ginagawa mo sa gubat? Ikaw lang ba mag-isa? May hinahanap lang akong halamang gamot. Ako lang mag-isa. Kasi nasa bandang bangin ng halaman na yun eh. Habang pinipitas ko, nawalan ako ng balanse. Kaya nahulog ako. Sa susunod, dapat may kasama ka. Kasi paano na lang kung mangyari ulit to? O hindi kaya, mag-ingat ka na lang. Oo, sa susunod mag-iingat na ako. Ano nga palang pakay niyo rito sa gubat? May hinahanap po kaming diwata. Inutusan po kami ng tiyo namin na manghingi ng laway niya. Ang hinahanap namin ay ang diwatang mandurugo. Diwata? Ang mandurugo? Base sa kwento nila sa akin, ang laway daw ng mandurugo ay ang lunas sa sakit ng kanilang lola. Kaya inutusan silang manghingi ng laway. Nakakagulat dahil hindi naman diwata, engkanto o elemento ang mandurugo. Anong ibig mong sabihin, Tina? Paano mo nalaman? Nakita mo na ba sila? Base sa kwento sa akin, ang mga mandurugo ay mga aswang. Aswang? Oo, isa silang mapanganib na aswang. Naninirahan sila sa pusod ng gubat. Mapang-akit ang kanilang mga anyo na hindi mo aakalaing tuso at masasama silang nilalang. Sandali, hindi namin alam ang mga aswang. Nabasa ko yan sa libro ni Lola. Ang sabi, ang mga aswang ay kumakain ng tao. Pero hindi ko alam ang itsura nila. Yun lang ang nabasa ko. Ha? Bakit tayo pinakukuha ni Tiyo ng laway niya kung alam pala niyang aswang yun? Kung ako sa inyo, wag na kayong tumuloy. Mapapahamak lang kayo. Mas mabuting umuwi na lang kayo. Pero hindi pwede. Ang bilin sa amin ay manghingi ng laway ng mandurugo. Hindi kami pwedeng umalis nang wala yun. Kailangan gumaling ang lola namin. Kayo ang bahala pero binalaan ko na kayo. Hindi sila mangingiming tapusin ang buhay ninyo kung kinakailangan.
Kung talagang desidido kayo, dapat lang ay meron kayong pamproteksyon. Sandali, Tina. Bakit parang ang dami mong alam tungkol sa mga mandurugo? Sino ka bang talaga? Marami lang akong alam tungkol sa kanila. Hindi kaya si Ate Tina ang tumulong sa amin ng gabing yun? Ha? Nag-iibang tenga niya, nagiging matulis. Nagiging kakaiba rin ang kulay ng mga mata niya. Kagaya ng nakita ko kagabi. Namamalikmata lang ba ako? Ay hindi, bumalik sa dating itsura niya. Jim, Po? Ano po yun? ibibigay ko sa inyo ang mga kakaibang dahong to. Kung sakaling magkaroon kayo ng sugat, gamitin nyo tong pantapal. At agad nagagaling ang sugat ninyo. At dahil busilak ang puso ninyo, maaari nyo tong gamiting pangpito at darating ang tulong. Tulong? Sino ang tutulong? Magtiwala ka sa akin, Yumi. Darating ang tulong kung kinakailangan nyo. Basta't sundin nyo lang ang inutos ko. Mauna na ako sa inyo. Sana makita at makuha na ninyo ang panlunas upang makabalik na kayo sa inyong mga tahanan. Maraming salamat. Naiwan silang nagtataka sa ikinilos ni Tina. Alam na ni Jim kung sino si Tina. Ngunit hindi niya yun sinabi sa dalawa. Mas mabuting wala silang alama dahil baka isipin na naman ng kapatid niya na gawing alaga ang mabuting babae. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Inabot na sila ng tanghali. Tirik na ang araw. Napahinto sila sa paglalakad nang makarinig ng tawanan ng mga kababaihan. Nagtago sila sa puno at sumilip. Nakakita sila ng mga magagandang babae na naghahabulan at parang naglalaro. Magagaan ang kanilang katawan na para bang lumulutang habang tumatakbo. Nakayapak lamang sila pero sobrang ganda ng mga paa nila na para bang hindi tumatapak sa lupa. Ayusin niyo ang pagtatago at baka makita tayo. Napakaganda nila. Parang nakakasilaw. Kahit ako nagandahan sa kanila, grabing kinis ng mga balat. Pati ang mga paa, parang hindi sila nagkaroon ng kalyo sa buong buhay nila. Yoko, bilis! Mukhang malakas ang kanilang pandinig, kuya. Sa tingin ko, hinahanap na nila. Huwag ka nang maingay. Baka mahuli tayo. Umalis kaya sila? May narinig akong atungal at kaluskos na parang nagtakbuhan eh. Bakit naman sila atungal? Hindi naman sila hayop. Sandali, sisilipin ko sila kung nandyan pa. Ay, nahi ko po! Hello? Huwag kayong matakot. Hindi ako nangangagat. Sobrang ganda niya. Napakaganda ng ngiti niya. Para siyang hindi totoong tao. Sobrang ganda ng boses niya. Para akong hinihili. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Ako nga pala si Jane. Sino kayo at anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Ano kasi? Lumabas na kayo dyan. Huwag na kayong magtago. Hindi naman kami masasama. Sumunod kayo sa akin. Sumunod daw. Maglakad ka na. Mauna ka na, Drew. Bakit ako mauuna? Natataranta lang ako eh. Ang ganda kasi niya. Ako rin eh. Nahihiya ako. Mauna ka na. Para kung sakaling masama man siya, ikaw ang mauunang mapahamak. Makakatakbo pa kami ni Jim. Sa ganda niyang yan, masama siya? Mas mukha ka pang masama eh. Basta mauna ka na. Susunod kami ni Jim. Pambihira. Hindi ba ikaw ang mas matanda? Halina kayo rito. Huwag kayong matakot sa amin. Maupo kayo. Upo raw. Mauna kang umupo. Ako na po ang mauuna. Gusto kong malaman kung anong mga pangalan nyo at anong pakay nyo rito. Ako po si Yumi. Sinamahan ko po silang dalawa rito. May hinahanap kasi sila eh. Kailangan po namin ng laway ng diwatang mandurugo. May sakit po ang aming lola. At ang sabi ng aming tiyo, tanging laway ng mandurugo ang lunas. Hindi kayo nagkamali ng pinuntahan. Ang lugar na to ang lugar na hinahanap nyo. Natutuwa ko dahil matapang kayong tatlo na pumunta rito. Sumama kayo sa akin. Pupunta tayo sa lugar namin. Sa lugar ng mga diwata. Nagkatinginan sina Yumi at Jim. Pareha silang may nararamdamang hindi maganda. Ngunit wala silang magawa dahil kailangan nilang makuha ang kanilang pakay. Nang makarating sila sa lugar,
Akala nila ang lugar ng mga diwata ay masaya, puno ng musika, magagandang tanawin at napakaaliwalas. Ngunit nalaglag ang kanilang mga panga dahil kabaliktaran ang kanilang nakita. Nagmistula itong tirahan ng mga sinaunang tribo. Nagkalat sa paligid ng mga kalansay ng hayop. Mayroon pang nilalangaw na karne dahil sariwa pa. Mga magagandang babae at lalaki ang sumalubong sa kanila. Ngunit napansin ni Jim ang mahahabang pangil at mga kuko ng mga ito. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang mga bata na humahaba ang dila at tumutulo pa ang laway. Bakit ang higpit ng pagkakahawak mo, Jim? May problema ba? Napapansin mo ba sila, ate? Bakit? Dito na muna kayo manatili sa kubo. Magpahinga muna kayo kahit saglit lang. Kukuha lang ako ng merienda ninyo. Sige po. Salamat. Nakaalis na siya. Ay, mabuti naman. Nakakatakot dito. Napansin niyo ba ang mga itsura nila? Ang gagwapo at ang gaganda. Pero may kakaiba talaga. Ang akala ko, ang diwata ay may magandang lugar. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Tina? Mahahaba ang dila ng mga bata nung nakita ko, ate. Tapos tumutulo ang laway nila na parang sabik na sabik sila sa pagkain. At tayo ang pagkain nila. Kinikilabutan ako. Ganito na lang ang gawin natin. Hingi na kaagad natin ang laway ng mandurgo para makaalis na tayo. Napansin kong nakatingin sila sa bag mo, Jim. Parang nagagalit sila. Ano bang laman yan? Mga Parating na siya, umayos kayo. Kumain muna kayo. Naghanda ako ng kaunting merienda. Salamat po. Jane, gusto na sana namin mahingi ang laway ng mandurgo para makauwi na kami kaagad. Aalis na kaagad kayo? Palipasin muna niyong 3 araw. Sinabi ko kasi sa aming reyna ang tungkol sa inyo. Nasasabik siyang makita kayo eh. Iniimbitahan niya kayo sa pagdiriwang niya ng kaarawan. Para kasi sa amin, isang biyaya at puspos ng swerte kapag may dumarating na bisita kaya magkakaroon kami ng piging. Pero po, hinahanap na po kasi kami sa amin. Kailangan na po naming makauwi agad. Alam niyo, kung ang laway ng mandurgo ang nais ninyo, pwede ko naman kayong bigyan. Pero hindi kasi sasapat ang laway ko upang makapagpagaling ng tuluyan. Meron pa ring posibilidad na bumalik ang sakit ng lola ninyo. Pero kung galing sa reyna ang laway, siguradong gagaling siya. At hindi na magkakaroon pa ng karamdaman. Mas mabisa ang laway niya kaysa sa ordinaryong diwata. Pero po kasi... Dito na kayo magpalipas ng ilang araw. Ligtas naman dito. Walang mangingimngim saktan kayo. Dahil sa sinabi ni Jaina, lalong kinabahan ang tatlo. Hindi nila alam kung paano umalis nang hindi sila napapansin ng mga ito. Sapat na sana sa kanilang laway ng ordinaryong diwata. Ngunit ayaw silang paalisin ni Jaina. Nang gabing yun ay nag-usap silang tatlo. Pabulong ang kanilang mga salita. Hinihiling na sana'y hindi sila marinig ng mga diwata. Paano tayo makakaalis dito nang hindi nila nalalaman? Masama ng kutob ko rito. Dapat pala nakinig tayo kay Tina. Ayaw niya tayong bigyan ng laway. Anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng umalis nang wala yun. Kasi yun nga ang dahilan kung bakit tayo nandito. Mag-obserba na lang po muna tayo. Alam mo, Jim, naalala ko ang kwento sa atin ni Lolo bago tayo matulog nung nabubuhay pa siya. Natatandaan mo pa ba? Hindi na, kuya. 2 taon pa lang yata ako nung nawala si Lolo eh. Oo nga pala. Pero ang sabi niya, kapag napunta raw tayo sa lugar ng mga engkanto, hahainan daw tayo ng masasarap na pagkain. Pero ang tanging pagkain lang na dapat natin kainin ay ang kulay itim na kanin. Dahil kung hindi na tayo makakaalis dito. Seryoso ka ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Yun ay base sa kwento ni Lolo. Pero hindi na rin masama na makinig tayo sa kanya, hindi ba? May punto ka nga naman. Kinagamit mo na ang utak mo ha. Mabuti yan. Mukhang may ibang kahulugan na naman yung sinabi mo. Hoy, wala akong sinabi ha. Basta, ihanda nyo na kung ano ang mga panlaban nyo. Itong tirador ko, kinukondisyon ko na. Ano yan, manok? Tsaka wala akong panlaban. Eto kuya, tig-isa tayo ng patalim. Oo nga pala, may dala ka. Hinati ko na rin sa 3 botelya ang holy water. Mabuti na lang may mga nakita akong bote nung naglalakad tayo. Kaya nilagyan ko na. Tigi-isa tayo.
Ito, huwag niyong iwawala ha. Napakatalino mo talaga, Jim. Sana binigyan mo ng kahit konti ang kuya mo. Ako na naman ang nakita mo. 3 araw ang lumipas at sumapit ang piging. Mga bandang hapon ay nagsimula ng magkasiyahan. Nagulat silang 3 dahil ang mga nakahain sa mesa ay puro kulay itim na kanin. Nagkatinginan silang 3 at hindi na alam ang gagawin. Muli silang nag-usap at napagpasya nilang hanapin na ang reyna ng mga diwata upang makauwi na. Dahil abala ang lahat, ay maingat silang umalis sa kanilang kubo at sinubukang hanapin ang reyna na hindi pa nagpapakita. Nasaan ba ang reyna na yun? Kailangan na natin siyang makita. Buwisit na yan. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa mga handa nila. Kanin lang talaga. Bakit kaya tinawag pa nilang piging to? Huwag na po muna kayong mag-ingay at baka mapansin tayo. Maglakad na tayo. Hindi ko kinakaya ang amoy rito. Parang 1,000,000 draw ang nasa paligid. Tigilan mo nga muna ang pangaasar. Wala ako sa mood makipagtalo sa'yo. Aba, galit ka pa ah. Anong gusto mo? Magkasubukan tayo rito. Napaka-bayolente mo. Kaya ka walang nobyo eh. Bakit ikaw? Merong nobya? Wala ka rin. Kasi mas mauuna ka pang umiyak kesa sa babae. Ay, walang araw na hindi kayo nag-aaway. Mabuti na lang hindi kayo naging magkapatid. Eh kasi itong... Drew? Huminto ka, Jim. Nawala si Drew. Ha? Saan siya Jim! Shh! Huwag kayong maingay. Sino ka? Bakit hinila mo kami? Mamaya na kayong magtanong. Lumayo na muna tayo rito. Sumunod kayo sa akin. Sandali. Paano naman kami magtitiwala kung hindi ka namin kilala? Balot na balot ang katawan mo eh. Sumunod na lang muna tayo sa kanya, ate. Okay na rito. Medyo malayo na tayo sa kanila. Tina? Ako nga. Ate Tina, mabuti na lang at dumating po kayo. Salamat at nandito ka. Pwede bang tulungan mo kaming makuha ang laway ng mandurugo? Sa tingin ko dapat kalimutan nyo na ang pagkuha sa laway ng mandurugo. Kailangan makaalis na kayo rito. Kabilugan ng buwan mamaya. Malalakas sila sa ganong panahon. Ang pagdiriwang na yan ay hindi tungkol sa karawan o sa bisita, kundi dahil makakatikim sila ng tao. At kayo yun. Ano? Dapat na talaga tayong umalis dito. Kalimutan na natin ang laway ng mandurugo, kuya. Kung totoo man ang sinabi mo, hindi pa rin ako aalis ng ganun lang. Kailangan makuha natin ang laway ng mandurugo dahil yun lang ang tanging lunas para gumaling ang lola namin. Aray! Baliw ka na talagang siraulo ka. Ipagpapalit mo ang buhay mo at ng kapatid mo dahil lang sa laway na yan. Hindi nga rin natin alam kung epektibo yun eh. Wala kang alam, Yumi. Palibhasa, kompleto pa ang mga magulang mo. Pero para sa amin, hindi na. Utang na loob namin kay Lola kung bakit buhay pa kami ngayon. At hindi ko hahayaan na mamatay na lang siya nang wala kaming ginagawa. Tama si kuya. Kahit natatakot po ko, hindi rin ako aalis na hindi ko nakukuha ang lunas sa sakit ni Lola. Sinabi ko na sa inyo na hindi nga yun gamot. Marahil sinabi lang yun ng tiyo nyo o ng albularyo para mapunta kayo rito. Totoo man o hindi, hindi pa rin ako aalis nang hindi yun dala. Kumuha na lang tayo ng isang diwatang mandurugo at sapilitang kunin sa kanyang laway niya. Kung yan ang gusto nyo, wala naman akong magagawa. Sakto, may dadaang mandurugo. Maghanda na kayo at kukunin natin siya. Sasakalin ko siya nitong jacket ko. Tinirador ko na ang ulo. Saluhin mo, Drew! Nakuha ko na! Huwag ka nang pumalag! Hawak ko na ang buhok niya. Bakit buhok? Batukan mo, Drew, para makatulog. Pasensya ka na ha. Ayan, hinimatay na. Ilayo na natin siya rito. Pagtulungan yung buhatin. Sa tulong ni Tinay niya ilayo nila ang nahuling mandurugo sa piging. Nang magising ito'y hininga nila ng laway. Kinausap pa siya ng maayos, pero hindi sila pinagbigyan. Humaba ang dila ng mandurugo at inatake sila. Lihim na pumitik ng daliri si Tina at sa isang iglap
ay gumapos ang dila ng aswang sa sarili nitong katawan. Pagkatapos ay tumakbo silang apat. Hindi pa sila nakakalayo ay umatungal ang mandurugo, dahilan para maalarma ang iba. Biglang tumahimik ang maingay na pagdiriwang. Sa isang iglap, naglapitan sa kanila ang mga aswang. Nakakatakot ang matatalim na tingin nila. Nagsahayop sila at sinugod ang apat, kaya mabilis silang tumakbo. Bilisan niyo ang takbo! Baka maabutan tayo! Binibilisan na nga eh! Bakit hindi lumalapat ang paa ni Ate Tina sa lupa? Pero ang bilis din ng takbo niya. Takbo lang ng takbo, Jim! Hindi ko akalain na may ganito mga uri na tao. Kung tao nga ba sila? Hindi nga raw sila mga tao, sabi ni Tina. Mga aswang daw sila. Nakikinig ka ba, ha? Bakit galit ka na naman? Kasalanan mo kasi to eh. Kung hindi mo pinilit na kunin ang laway ng mandurgo, hindi tayo aabot sa ganito. Kung hindi ka nagpumilit na sumama sa amin, hindi ka sana nagtatatalak dyan. Tumahimik na nga muna kayo. Kailangan na nating makaalis dito. Huh? Jim, bakit? Ha? Sino siya? Si Jane. Bitiwan mo si Jim. Kung hindi, itiradurin kita. Huwag kayong maingay. Hindi ako kalaban. Tutulungan ko kayong makaalis dito. Handa akong tumulong para makaligtas kayo. Paano naman kami makasisiguro na totoo ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi niya. Nararamdaman kong totoo ang hangarin niyang makatulong. Sumama kayo sa akin. Alam ko ang daan palabas dito. Sumunod sila kay Jane upang makalayo sa mga mandurugo. Muntik nang makuha si Jim, ngunit tinirador ni Yumi ang aswang. Dinukot ni Jim ang asin na nasa kanyang bulsa at inihagis ito sa mandurugo, dahilan para mabitiwan siya. Habang papalayo'y nasupil sila ng mga aswang. Pinaghati-hatian nila ang mga pangontrang dala ni Jim. Samantalang si Jane ay nakikipaglaban din. Sinugod din niya ang mga aswang upang makalayo sila ng takbo kahit papano. Sinuot ni Jim ang dalang rosaryo para hindi siya malapitan ng mga halimaw. Pagkatapos ay sinasabuyan niya ng asin ang mga aswang, habang si Drew naman ay nakikipaglaban gamit ang patalim. Si Yumi naman ay panay ang pagtirador sa mga kalaban. Kailangan na nating makalayo rito. Parang hindi sila tinatablan kahit anong gawin natin. May limitasyon din ang kapangyarihan ko. Kaya ko lang gamitin to kapag malapitan. Pero sa lakas nila ngayon, halos hindi na tumatalab. Kapangyarihan? Ibig sabihin... Hindi ko pala nasabi sa inyo na isa akong dayamdam. Ano? Saka ko na ipapaliwanag. Tumulong na lang muna tayo sa pakikipaglaban para makaalis na tayo rito. Ate Yumi, Kuya Drew, Ate Tina. Umakyat tayo sa mataas na lupa na yon. Gawin nating base. Akyat na! Bilis! Bilis! Nasaan ang kasama nating mandurugo? Nakipaglaban siya. Ayun o. Siya ang dahilan kung bakit hindi sila masyadong nakakalapit. Nandito na tayo sa itaas. Ano ba pinaplano mo, Jim? Una nating gagawin ay magpahid ng holy water sa buong katawan. Pakipasa na po. Ikaw, Tina. Ayos lang ako. Ate Yumi, may maliit na puno ron na kaya pang akyatin. Doon ka po pumwesto para matarget mo lahat ng lalapit. Kuya Drew, dito ka lang sa harap. Ang layunin natin ngayon ay kapag nakalapit sila, gaya ng ginawa ni Ate Tina, ay magamit ang kanilang mga dila upang matali sila. Saka ko sila sasabuyan ng asin. Hindi natin sila mapapatay pero mapapabawas natin ang bilang ng mga susugod sa atin. Sige, may tiwala ako sa'yo, bunso. Pero teka, ikaw ang may gawa ng pagkakatali ng mandurugo, Tina? Paano mo yun nagawa? Si Ate Tina ang tumulong sa atin nung nagsusuka tayo. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil baka sabihin mo na naman na gawin natin siyang alaga. Alaga? Hindi, mali ka nang iniisip. Kasi Pasensya na ha, pero baka pwedeng mamaya na kayo mag-usap. Parating na ang mga mandurugo. Sinunod nila ang plano na ginawa ni Jim. Nakabawas sila ng mga aswang na humahabol sa kanila. Tapos ay hinulog sa bangin ni Tina ang mga yun gamit ang kapangyarihan niya. Nakagad sina Drew at Yumi ng aswang, pero tinulungan sila ni Tina upang makaligtas. Sinugod din si Jim ng mga aswang.
Sinubukan niyang sabuyan ng asin at pukpukin ng krus sa mga ito. Pero nakagat pa rin siya sa braso. Muling tumulong si Tina, ngunit nauubos na ang kanyang kapangyarihan dahil limitado lamang ito kapag nasa anyong tao siya. Umalis na tayo rito. Hindi ko na sila kakayanin. Marami na rin akong sugat at galos. Tumakbo na tayo palayo. Ayos ka lang ba? Pasensya na po, Ate Jane. Naglagay kami ng pananggalang laban sa mga kalahi mo. Ayos lang. Lalayo na lang ako ng kaunti sa inyo. Ano po ang pwede nating gamitin para matalo ang mga kalahi mo? Hindi ko rin alam, pero nakakatulong yung mga pananggalang nyo. Umalis na tayo rito, bago pa sila muling sumugod. Takbo na! Halina kayo! Bilis! Mauuna ako. Sundan nyo kung saan ako pupunta. Ituturo ko ang mas mabilis na daan. Sundan na natin siya. Kumilos na tayo. Halika na, Drew! Drew! Tulong! Hihingin na si Drew ng mandurugo! Napakatibay ng mandurugo na to. Hindi tinatablan ng tirador ko. Kuya Drew, kumapit ka sa akin! Umalis na kayo! Iwan niyo na ako! Iligtas yung sarili niyo! Hindi pwede! Hindi ako alis nang wala ka! Huwag matigas ang ulo mo! Umalis na kayo! Bitiwan mo, kapatid ko! Kainin mo yung lahat ng asin! Ayan! Lahat ito ihahagis ko sa'yo! Jim! Bumalik ka rito! Jim! Mamamatay ka lang! Sige, lumapit ka! Akala mo natatakot ako sa'yo? Ha? Lumapit ka, bilis! Jim! Masakit ba? Akala mo kahit bata pa ako, kayang-kaya kita! Kay tapang na bata. Napakahusay mo, Jim. Halika na, kuya! Paano mo natalo ang mandurugo? Itong patalim ko, pinahiran ko po ng holy water at ng asin. Kaya siguro hindi nakayanan ng katawan ng aswang. Hindi ko alam na epektibo yun. Mahusay ka. Alalayan na natin ng kuya mo. Mukhang napuruhan siya sa binti niya. Kaya mo pa bang maglakad? Napakagaling at tapang ng kapatid ko. Manang-mana sa kuya. Nagpapatawa na naman si Drew. Maayos pa siya. Dahil kung hindi na yan makakapagsalita at iiyak na lang. Nagsasalita na naman ang isa dyan. Hindi naman hiningi ang opinyon. Bakit ba palagi kayo nag-aaway? Nasa bingit na tayo ng kamatayan. Tara na, baka muli pa silang dumami. Inabot na sila ng gabi kaya nagtago muna sila sa malaking puno. Nag-isip sila ng gagawin habang pinagagaling ang kanilang sugat gamit ang mga dahon na ibinigay ni Tina. Napatingin si Jim sa dala niyang holy water. Kaunti na lamang ang laman nun. Medyo lumayo sa kanila si Jane dahil sa mga pangontrang ginamit nila. Hanggang ngayon ay hindi sinasabi ni Jane kung anong matibay na pangontra laban sa kanila. Pinagbasda ni Jim si Jane dahil meron siyang agam-agam dito, ngunit winawaksi niya lamang. Magpalipas muna tayo ng gabi rito. Hindi pwede. Paano kung masundan ulit tayo ng mga kalahi ko? Kahit napagaling ng mga dahon mong sugat natin, mahirap pa rin silang kalabanin. Marami-rami sila. Tama siya. Hindi tayo pwede magpakampante. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Teka, anong nangyari sa kanya? Huwag kayong matakot. Isa akong dayamdam. Isa akong diwata. Ikaw ang totoong diwata! Isa siyang alitap-tap. Nagbago siya ng anyo. Isa na lang siyang alitap-tap ngayon. Parang ganun na nga. Ito ang tunay kong anyo. Tingnan nyo. Gagamitin ko ang dahon upang tawagin ang mga kasama ko. Kung ganun, maliit na nilalang ka lang talaga? Ano yung anyo mo kanina? Isa lamang yung ilusyon. Sandali lang tatawagin ko na sila. Wow! Ang galing niyang pumito gamit ang dahon. Alam mo to, Jim? Sila nga ang nakita ko nung nasira ang tiyan natin. Sila ang nagpagaling sa atin. Wow! Napakaraming alitap-tap, dayamdam. Napakaganda nila. Ang liwanag nila. Oo nga! Ang ganda! Teka lang, kung marunong kang manggamot, bakit hindi na lang kami sa'yo manghingi ng lunas? Hindi ko naman din alam kung anong sakit ang lola nila. Kung alam lang natin, magagawa natin ang paraan. Pero itong mga dahon, dalhin nyo na rin upang makatulong. Pero kasi ang sabi ni Tio,
Laway na Mandurgo ang hanapin namin. Nagliwanag ang paligid natin dahil sa mga diwata. Sa tulong ng pinagsama-sama naming liwanag, makakatulong ito upang hindi tayo makita at masundan ng mga Mandurgo ngayong gabi. Palilibutan tayo ng mga kasama ko. Maraming salamat, Tina, at sa mga dayamdam. Walang anuman. Nangangako akong ilalabas kayo rito ng ligtas. Paano ng laway na Mandurgo? Hindi na natin nakuha. Puro naman to laway ng laway eh. Lawayan kita dyan eh. Hindi lang laway, duraan pa kita. May nagsasalita na namang walang kwenta. Anong walang kwenta? Baka sampalin kita dyan. Meron pa tayong mapagkukuhaan. Sino? Bakit ganyan kayo makatingin? Oo, sige. Tutulong ako. Bibigyan ko kayo ng laway. Ayos! Maraming salamat! Ilapag mo na lang ang bote. Kukunin ko na lang dyan. Pupunuin ko ng laway ko. Eto, maraming salamat ah. Sa totoo lang, hindi naman talaga nakakagaling ang laway ng Mandurgo. Nakakapagtakang pinakuha kayo nito. Huwag sana ninyong pagsisihan ang paggamit dito. Yun nga rin ang nasa isip ko. Pero dahil mapilit kayo, wala naman na akong magagawa. Pupunuin ko to para hindi na kayo mahirapan. Maraming salamat. Sa tingin ko kailangan na natin magpahinga. Matulog na kayo. At bukas magpapatuloy tayo sa paglalakbay. Sa tulong ng kapangyarihan ng mga dayamdama, naprotektahan sila at hindi na istorbo ng mga aswang. Kinabukasan ay wala na silang sinayang na oras. Naglakad ulit sila paalis ng gubat. Dahil nawawala ang liwanag ng dayamdam sa araw, muli na naman silang inatake ng mga aswang. Habang lumalaban sila, ay napapabilis ang pag-uwi nila dahil sa pagtakbo nila ng mabilis. Patuloy pa rin si Yumi sa paggamit niya ng kanyang tirador. Si Tina ay gumagamit naman ng mahika. Pinagagalaw niya ang mga sanga at baging para mapabagsak ang mga aswang. Si Jay naman ay ginagamit ang kanyang lakas sa pagkipaglaban sa kapwa niya Mandurgo. At si Dre nakikipaglaban din kapag may lumalapit sa kanila, gamit ang kanyang patalim. Hindi naman nagpatalo si Jim. Panay ang sabi niya ng asin sa mga aswang. Pahinga muna tayo kahit saglit lang. Gamutin muna natin ng mga dahon ng mga sugat nyo. Aray, ang sakit! Dahan-dahan lang! Ako na munang magbabantay rito. Magpagaling na muna kayo. Malapit na tayo sa labas ng guba. Mamanhid na ang mga kamay ko. Gagamutin natin yan, ate. Akin ang kamay mo. Maraming salamat, Jim. Tara na, malapit na tayo sa labas ng gubat. Konti na lang. Takbo na, bilis! Ate Jane! Susunod ako! Halika na, Jim! Kaya na niya yung mag-isa! Konti na lang. Nakikita ko na ang palabas. Walang susuko! Malapit na tayo! Malayo na rin tayo sa mga aswang. Ay, sa wakas, nandito na tayo. Salamat, Panginoon. Nakalabas kami. Sandali lang. Pansamantala lang akong hihiga sa lupa. Napagod talaga ako. Binabati ko kayo. Nakaligtas kayo sa mga aswang. Hanggang dito na lang ang pagtulong ko sa inyo. Maraming salamat, Ate Tina. Salamat sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman. Gusto ko lang itanong, bakit mo nga pala kami tinutulungan? Naalala ko kasi ang lalaking tumulong sa akin noon nang dumikit ako sa dagta ng isang puno. Kamukhang-kamukha niya si Jim. Kamukha ko po. Oo. At para malaman ko kung karapat-dapat kayong tulungan, sinubukan ko kung busilak ang puso niyo. Kung tutulungan niyo ba ako kapag nasa panganib ako. Nakapasa naman kayo sa pagsubok dahil tinulungan niyo ako sa bangin. Kaya ito, tinulungan ko kayo at nagtagumpay tayong makalabas. Hindi kaya ang tinutukoy mong nagligtas sa'yo ay ang lolo namin ni Jim? Kamukhang-kamukha kasi niya ang lolo namin. Kaya naman pala. Nagpapasalamat ako na nakilala ko kayo. Ate Tina, makikita ka pa ba namin? Kung kailangan mo ko, gawin mo lang pito ang dahon na ibinigay ko sa'yo. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Maraming salamat po. Walang anuman. Mauna na ako sa inyo, ha? Sandali. Hindi ka naman ba mapapahamak kung babalik ka na? Hindi ako kayang hulihin.
Lalo na't dayamdam ang itsura ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ingat ka! Salamat sa paghatid. Teka, nasa na si Jane? Hindi ko rin alam. Nandito ako. Kararating ko lang. Nasaan ang dayamdam? Umalis na siya. O paano? Mauuna na ako sa inyo Malamang, hinahanap na ako ng mga magulang ko. Maraming salamat sa magandang alaala. Maraming salamat din sa'yo, Jane. Walang anuman. Sana gumaling na ang lola nyo. Salamat, Ate Yumi. Kita-kits! Paalam! Umalis ka na. Daming pautot. Hindi naman ako sa'yo nagpapaalam Asa ka. Hindi rin naman ako umaasa. Nakakadiri lang. Halika na, Jim. Jane, sasama ka ba sa amin? Oo, gusto kong makita ang bahay ninyo. Tara, maglakad na tayo. Nandyan lang naman yun Konting lakad lang. Bakit ka lumalayo? Kasi may mga pangontra pa rin kayo sa katawan Oo nga pala. Sige, diyan ka na lang sa malayo. Pero kapag nasa bahay na tayo, pwede ka nang pumasok. Oo, sige. Bakit tahimik ka, Jim? Kuya, parang may hindi tama Ano pa bang hindi tama? Nakauwi na tayo at may laway na tayo na mandurugo. Ayan ang bahay natin Ano pa bang kinababahala mo? Sorpresahin natin si Tito Roy. Gulatin natin siya. Ayun nakatalikod siya. Halika na, bilis! Sandali, Kuya, may kausap siya. Pakinggan natin sila. Nakauwi ng nanay ko. Ayos na namin ang mga papeles. Oo, sigurado ako rito. Malamang sa malamang, hindi na makakabalik pa ang magkapatid na yun. Ano raw? Sinong kausap ni Tiyo sa cellphone niya? Ako? Maawa sa mga pamangkin ko? Bakit naman? Hindi nga sila naawa sa akin Isipin mo nalaman ko na itong matanda kapag namatay siya, ipapamana niya yung 3/4 ng lupain niya sa magkapatid. Tama ba yun? Ang ititira sa akin 1/4 lang? Hindi ako papayag. Ako nagpakahirap sa mga magulang ko Nung umalis ang panganay namin at nag-asawa ang bunso kong kapatid, sino ba nag-alaga sa kanila? Ako lang. Kahit itinakwil na sila ng panganay kong kapatid, tapos ang bunso iniwanan sila ng 2 anak, parang baliwala pa rin ang mga paghihirap ko sa kanila. Hindi na nga ako nag-asawa Maasikaso ko lang sila. Tapos gano'n ang mangyayari? Hindi ba? Sino matutuwa? Sabi ko na, Kuya, parang may mali talaga. Shhh! Pakinggan pa natin siya. Anong ginawa ko sa mga pamangkin ko? Inuto ko sila. Ang sabi ko, kailangan namin makakuha ng laway ng mandurugo. Ang mga tanga naniwala naman. Ayun, umalis kasama ang kaibigan nilang si Yumi. Hindi nila alam. Mga mababagsik na aswang ang naghihintay sa kanila ron. Oo, sigurado ako dyan. Kaya kapag namatay si nanay at ang 2 batang yun, ibibenta ko sa yung kalahati ng lupa. Sayang nga lang lagnat lang palang sakit ni nanay. Pero ayos na rin. Dahil sa akin mapupunta ang ari-arian niya. Ngayon pa na wala na yung magkapatid. Nagsinungaling siya sa atin, Kuya. Hindi ko na kaya to, naiinis na ako. Tio Roy! Ay, kabayo! Drew? Jim? Bakit nandito kayo? Bakit nga po ba kami nandito, Tio? Ito naman ang bahay namin. Ayan, ang laway na mandurugo. Nakuha na namin. Paano nyo nakuha ng... Nang ano? Nang buhay pa kami? Simple lang. May mga tumulong po sa amin. Hindi ka ba natutuwa na makita kami? Hindi naman sa ganun. Masaya nga ako nakabalik na kayo Totoo ba yon? Totoo ang ano? Na niloko mo lang kami? Niloko saan? Hindi ko lang sinasabi mo. Pinaghirapan naming makuha ang laway na mandurugo na to. Halos mamatay kami. Tapos malalaman namin na niloko mo lang kami? Ano klaseng tiyo ka? Ang bastos mo magsalita Ayusin mo nga yung pananalita mo. Di ko nagugustuhan. Wala ka ng galang Bakit ako magkakaroon ng galang sa taong kagaya mo? Wala kang kasing sama. Mas masama ka pa sa mga mandurugo. O ano naman? Ano naman kung nagsinungaling ako? At saka bakit pa ba kayo bumalik? Maayos na sana ang plano ko Nasaan po si Lola? Lola mo? Nandyan sa kwarto niya. Akala ko nga mamamatay na Hindi pa pala. Ang masamang damo talaga. Matagal mamatay, no? Ikaw ang masamang damo! Sinungaling ka!
Ako naman talaga palagi masama ang ugali. Kahit ako lang ang nagtitiis sa ugali nila. Bakit sino bang matutuwa kung ako nagpapakahirap? Pero iba nga ani. Matapos kong pagsilbihan at mahalin ng mga matatandang yun, hindi man lang ako pamamanahan ng naayon sa hirap ko. Lagi na lang akong talunan. Hindi ako papayag na pati sa lupa, hindi ako makikinabang. Kaya ba gusto mo kaming mamatay? Oo. Kayo na lang naman ang natitirang hadlang sa mga plano ko eh. Kaya dapat lang na mawala kayo. Ang sama niyo ho, Tiyo! Oo na, masama na ako. Tawagin niyo na ako sa paraang gusto niyo. Wala naman akong pakialam eh. Kung hindi si Lola ang iinom nitong laway ng mandurugo, mabuti pang ikaw na lang. Sino nagsabi sa'yong iinumin ko yan? Sisiguraduhin kong iinumin mo to. Hoy Drew, huwag ka magbiro ng ganyan ha. Drew, ibaba mo yan. Sa galit ni Drew nagpambuno silang magtiyuhin at ginawa niya ang lahat para lamang mapainom ang laway ng mandurugo sa kanyang tiyo. Pagkainom ay tila inatake ito ng kumbulusyon at sinasakal ang sarili. Walang nagawa si Jim kundi pagmasdan na lamang ang tiyo na tumakbo papasok ng kwarto niya. Sakto naman ang dating ni Jane kaya pinatuloy siya ng magkapatid sa kanilang bahay at ipinakilala sa lola nila. Makalipas ang ilang araw, hindi na lumalabas ng kwarto ang kanilang tiyuhin. Hindi na lumalabas ng kwarto si Tiyo. Hindi na rin siya kumakain kapag binibigyan ko. Pabayaan mo siya. Babalik din yan sa dati. Bakit mo ba kasi pinainom sa kanyang laway ng mandurugo? Nainis kasi ako sa kanya, Jim. Pinaghirapan natin ang bagay na yun. Ibinuwis pa natin ang sariling buhay, makuha lang yun. Tapos yun lang ang gagawin niya. Pero hindi ko alam kung ano epekto nun sa katawan. Ano nga bang epekto nun, Jane? Magiging aswang ang tiyo ninyo gaya ko. Aswang? Ha? Magiging mandurugo siya? Kuya, puntahan natin si Tiyo, kawawa naman siya. Hindi ko alam na mangyayari yun. Silipin mo nga siya, Jim. Bakit nyo siya iintindihin? Hayaan nyo na lang siyang maging aswang. Total masama ang ugali niya. Hindi pwede. Tiyo pa rin namin siya. Kuya, wala si Tiyo sa kwarto niya. Ha? Saan kaya siya nagpunta? May naririnig akong ingay sa likod bahay. Puntahan natin. Huli na kayo. Naging aswang na siya. Nanginginain na siya ng buhay na hayop. Tiyo! Tiyo! Saan ho kayo pupunta? Tiyo! Mukhang papunta na siya sa gubat. Marahil ay doon na siya titira. Ganyan talaga ang mangyayari kapag naging aswang ka at hindi ka pasanay sa pagiging aswang. Ano nang mangyayari sa kanya? Magiging hayok na rin siya sa laman. Magsasawa rin siya sa pagkain ng hayop at matatakam sa lasa ng karne ng tao. Ganon ang mga aswang. Teka nga pala, bakit ka ba nandito? Hindi ka ba babalik sa gubat? Hindi ba tinakwil ko na sila? Kumampi na ako sa inyo. Ganon lang yun? Tanggap ng reyna nyo? Makakabalik lang ako ron kung magiging mataas ang ranggo ko. Paano tataas ang ranggo mo? Kapag kumain ako o sumipsip ng dugo ng tao. Ibig bang sabihin? Napapatayin ko kayo? Pwede naman. Sa totoo lang ay 3 gusto kong patayin. Inuna ko lang muna ang lola ninyo. Anong? Huwag ka nalapit sa amin! Ano bang magagawa mo? 3 na lang tayo rito. At isa pa. Ay! Baka nakakalimutan mong nandito pa ako! Akilamera kang babae ka! Ate Yumi! Nung una, nagtataka talaga ako kung bakit nakatira ka pa rin sa bahay ni Drew at Jim. Ngayon, alam ko na. Balak mo rin silang kainin! Hindi lang sila, kundi ikaw na rin! Akala nila'y tapos na ang problema nila. Ngunit may lihim palang masama si Jane laban sa kanila. Mabuti na lamang at maagap sina Yumi at Jim. Agad na nagsaboy si Jim ng holy water kay Jane. Walang humpay sa pagtirador si Yumi. Samantalang si Drew ginamit ang nakasukbit niyang punyal upang umatake. Subalit malakas si Jane, kaya tumawag na ng kakampi si Jim. Pumito siya hanggang sa dumating si Tina kasama ng iba pang dayamdama at tinalo nila si Jane. Tumakbo si Jane pabalik sa gubat upang hindi na makapaminsala ay gumawa si Tina ng proteksyon. Sa tulong ng diwata ay sinelyuhan nila ang kagubatan upang walang kakaibang nilalang ang makalabas at makapaminsala ng ibang tao. Matapos ang ilang linggo
ay biniwian din ng buhay ang lola nila dahil sa katandaan. Tumulong ang pamilya ni Yumi upang mailibing ang lola na magkapatid. Lumipas sa mga araw, ang buhay ng magkapatid ay nagpatuloy. Si Drew na nag-aasikaso ng kanilang sakahan at iba pang taniman, habang si Jim naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Mas dumalas ang pagbisita ni Yumi sa bahay nila para turuan si Jim sa kanyang aralin. Kaya ang bahay nila ay napuno pa rin ng asaran, tawanan at kasiyahan. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Antonio Santillan. Sir, salamat po. Hi kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi kay Ria Duetes. Shoutout sa Calcada family from Corazon, Calcada. Hi Cliven Dubalan. Shoutout sa Grafaldia and Imperial family. Salamat po sa inyo. Hi I Love Cupcake from Dasma, Cavite. Hi kay Jacqueline Arindain, Charcos. Hi kay Henry Vargas from Calbayog City. Hi kay Vancari Ofarel from Aklan. Alright, maraming salamat po sa inyo and God bless you all.